State of the Nation. Bago ngayong gabi, kinakapos na ng pagkain at inuming tubig ang ilang residente ng isang subdivision sa Cainta, Rizal. Nag-aalala rin sila dahil di pa rin humuhupa ang baha at may banta na naman ng bagong bagyo. Kumustahin natin ang sitwasyon doon live, si Katrina Son. Katrina? Atom, hanggang sa mga oras na ito ay baha pa rin sa ilan sa mga subdivision o kalye dito nga sa Cainta, Rizal. Kaya naman ang ilang mga residente rito nakakaubusan na raw ng supply ng kanilang pagkain. Kakulangan sa inuming tubig at pagkain. Ito ang nararanasan ng ilang taga Vista Verde Executive Village sa Cainta, Rizal. Kaya naman di alintana ng ilang residente ang mataas na baha at malakas na ulan. Makabili lang ng pagkain at maiinom. Sabi ng Pag-asa is 2 days na malakas pa rin ang ulan. So in preparation pa rin, mayroon kami supply. Kasi yung supply namin before is yung for 2 days na naubos na. Yung tindahan kasi ubos na rin yung mga supplies nila. Paano po doon? May makakain pa? Pagdating ko, makakabili ng pagkain. Naghahanda na raw sila lalo na't may bagyo na naman. Kasi baka bukas meron pa rin mahirapan kami lumabas. Kaya bumili na ako. Andito ako ngayon sa Vista Verde Executive Village dito sa Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal. Ang subdivision nga na ito ay isa sa mga subdivision na talagang binaha. Sa kinatatayuan ko ngayon ay hanggang tuhod ang baha, pero kapag napunta ka pa raw sa looban ay lampas dibdib na ang taas ng baha. Kaya naman kanya-kanya na ang mga residente dito sa paggawa ng kanilang mga makeshift na balsa. Ito po yung pressure na sira, bali ginawa na namin ng paraan para makatulong din sa mga kapwa natin Pilipino na gusto umuwi sa bahay. Ang dahil po kasing lumulutang na saging-saging dito, madami, kaya kinuha na lang po namin kaysa namang bumarabara na lang, tagpi-tagpi na namin para gawing balsa. Bali swimming pool to ng mga bata po, tas ginawa na lang po naming bangkap. Isang lalaking senior citizen ang kinailangang i-rescue sa gitna ng mataas na baha. May re-rescue tayong senior na nahihirapan na huminga. Nang hindi makapasok ang military truck sa taas ng baha, nagtulong-tulong ang rescuers gamit ang maliit na rescue boat. Samantala, ang Felix Avenue hindi na madadaanan ng mababa at maliliit na sasakyan. Maging ang mga motor, hirap, kaya maraming nagbalik ang sasakyan. Ang ilan naman, nasiraan pa. Tumirik po ayaw na po mandar Hindi mo makapasok ngayon, ayaw mandar yung motor ko Atom, sa mga oras naman na ito ay tumigil na nga yung malakas na ulan na buong maghapon nating naranasan dito sa Cainta, Rizal. Gayunpaman, mataas pa rin ang baha dito sa lugar. At yan na muna ang latest mula rito sa Cainta. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Katrina Son. Lubog ngayon sa baha ang buong bayan ng Kalumpit sa Bulacan at inaasahan pang palalalain ng high tide bukas. Ang ilang residente na halos masanay na sa baha, umaasang matutuloy na ang flood control project sa kanilang bayan. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, may report si Nico Wahe. Nico. Atom, isinailalim na sa state of calamity ang Kalumpit, Bulacan matapos lumubog ng lahat ng 29 na barangay dito. Kabilang yan itong barangay Sapang Bayan na palaging binabaha dahil karugtong nitong Pampanga River na madalas ay high tide. Dito lumaki, nakapag-asawa at dito na rin nagkaapo sa barangay Sapang Bayan, Kalumpit, Bulacan si Aling Esmeralda. Sa lahat daw ng pinagdaanan niya sa buhay, palagi rin niyang kasama ang baha. Halos hindi na raw umalis sa barangay nila magmula noon pa. Nagkakatalo na lang kung gaano kataas o kababa. Siguro po habang yung high tide na yan, makahabang panahon na yan. Katabi ng barangay ang Pampanga River. Kailan ba huling nawala ng tubig dito? Ala pa po. Diretso po. Nung March, anong tag-araw? Tag-araw lang po. Tapos, maski po tag-araw, meron po. Hindi naman po nawawalan. Kaya mga bahay na lang ang nag-adjust. Karamihan may second floor. Marami rin sa mga residente may kanya-kanyang bangka. Ang iba naman, sirang ref ang gamit. Halos araw-araw po
high tide ang nangyayari po sa amin dito. Kaya po ang mga bata na nag-aaral, nahihirapan po. Ang mga residente po rito, nahihirapan din po. Mas malala ang taas ng tubig lalo ngayong masama ang panahon. Nakaambapan tumaas bukas dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide. Mababaw pa nga raw ang bahang ito kung tutuusin dahil sa ngayon ang nagsasabay pa lang ay ang high tide at ang masamang panahon. Pero sa oras na bumaba ang tubig mula sa mga karatig probinsya gaya ng Nueva Ecija, itong barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan ang nagiging catch basin. Itong bahaging ito umaabot sa lagpas tao ang baha. At dahil nga tila forever ang tubig dito, 100 ektaryang sakahang lupa ang hindi na napapakinabangan. 1 dekada na kami hindi nakakapagsaka. Dahil sa pagkakakuhan, pumapasok agad ang alat. Umaasa silang makababalik muli dahil sa flood control project na sinimulan na noong nakaraang buwan ng DPWH. Isa lang ang barangay Sapang Bayan sa 29 na barangay sa Kalumpit na lubog sa baha ngayon. Kaya ang lokal na pamahalaan nagdeklara na ng state of calamity. Handang-handa naman po kami kung ano man po yung disaster po na aming naranasan sa ngayon. Yung mga dati pong hindi nilulubog, ngayon po ay nilulubog na din. Lalo higit yung mga subdivision po. Halos wala nang labasan yung tubig. Mahigit 40,500 na pamilya na ang apektado, katumbas ng mahigit 131,000 na individual. Mahigit 300 namang pamilya ngayon ang nasa evacuation center. Plano raw ng LGU na magtayo pa ng mas maraming flood control project. Naging successful yung flood control sa barangay ng Corazon, dito sa bayan. Bali dati kasi pag ganyang bahaan, halos 1 month to 3 months. Bago humupa yung tubig, gano'ng katagal. Noong ginawa yung flood control doon, na-testing na, approve siya. Bali, ngayon, 1 to 3 days lang. Atom, ayon sa MDRRMO ay aabot na sa 19 na ektaryang pananim ang nasira dahil sa pagbaha. Katumbas siya ng 3.8 million pesos at posibleng madagdagan pa yan bukas dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide na posibleng magpalawak at magpataas pa ng baha dito. Atom. Maraming salamat, Nico Wahe. Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City dahil sa epekto ng bagyong Krising at hanging habagat. At kahit bahagyang humina ang ulan, baha pa rin sa maraming lugar sa Metro Manila, gaya sa Caloocan na may sasakyan pang nahulog sa sapa. May report si Marizo Mali. Wawala kasi kan, bro. Overall ka bukas. Nilusong ng sasakyang ito ang baha sa Doña Aurora Street sa Camarin, Caloocan kagabi. Pero nang umabot sa malalim na parte, Wala na. Kwento ka talaga. inanod na ito at tuluyang nahulog sa sapa. Sinubukan pang humabol ng ilang residente pero di na sila umabot. Sinubukan daw nilang pigilan ang driver nito dahil malakas na ang agos pero di raw ito tumigil. Wala, di nagpaawa, dire-diretso eh. UP na nang matagpuan ang sasakyan. Patay ang 60 anyos na driver nito na si Ricardo Donasco na nakausap pa raw ng kanyang misis. Kailangan namin ng rescue, gano'n siya ng gano'n. Sinabi niya ba nahulog na sa... Hindi po, wala po siyang binabanggit. Hanggang sa malabo na yung salita, wala na kaming maintindihan. Gumaganon-ganon na. Tapos, ayun po, tumawag na akong barangay. Patuloy pang hinahanap ang kasamahan niyang nawawala. Sa Malabon hanggang Binti pa ang taas ng tubig. Kaya ang closed van na ito napaatras ng tangkaing lumusong sa baha. Naman pala, uurong ka naman pala. Ang ilan namamasahe na lang sa mga balsa at bangka. 50 pesos ang bayad. Dahil sa hindi pa humuhupang baha, may mga residenteng kagabi pa stranded. Hindi pa kami umuwi. Kumbaga sa bangko kami natulog doon sa office namin. Sa gitna naman ng ulan sa Parañaque, tulong-tulong ang mga rescuer para mailipat ang bedridden na senior citizen sa isang evacuation center. Ni-rescue rin ang isang bagong panganak na ginang at kanyang sanggol. Hindi pa rin passable ang ilang kalsada. Yung angkos, yung creek doon na nasira indike. Dito na pumasok sa kalsada yung lahat ng tubig. Kaya kahit wala ng ulan po, yung tubig mataas pa rin. Sa Pasig, maraming kalsada ang lubog pa rin sa hanggang tuhod na baha. Sa isang barangay, mahigit 1,400 ang inilikas kabilang ang ilang senior citizen. Nag-deploy ng mga fire truck at rescue vehicle sa iba't ibang lugar sa Pasig City para mabilis makaresponde sa mga nangangailangan.
Kung kinakailangan po lumikas na po kagad. No? Sa ngayon po, ano pa rin yung panahon, masama pa rin. No? So wag na po natin antayin na magdilim po kasi po mas mahirap po mag-rescue. Sa Barangay Santa Lucia, daan-daang individual ang lumikas sa De Castro Elementary School at Bliss Evacuation. Kung kailangan daw magpa-rescue, mag-post lang sa Barangay Santa Lucia Online Info Facebook page. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umapaw ng mga ilog at creek ang itinuturong dahilan sa pagbaha sa ilang bahagi ng NLEX kagabi. Hindi na raw kinaya ng kanilang pumping stations ang dami at bilis ng pagtaas ng tubig. May report si Ivan Mayrina. Gusto ko din po ng pansit canton. Nagluto na sa likod ng sasakyan ng mga lalaking yan sa gitna ng malakas na ulan at walang galawan traffic. Kwento ng uploader ng video, umiwas siya sa baha sa Maynila kaya naisipang gumamit ng NLEX connector. Pero ang 30 minutes lang sana niyang biyahe pa Quezon City, inabot na mahigit 6 na oras. Kuya, wait. Daong alas 6 ng gabi, nagsimulang tumaas ang baha sa ilang bahagi ng NLEX. Bunsod ang pag-apaw ng mga ilog at creek sa Valenzuela City at sa May Kawayan, Bulacan. Late afternoon po, napansin po namin na yung pinapump out na tubig bumabalik na lang din po at kasabayan pa po ng malalakas na pag-ulan. Kaya po ganun po siguro kabilis na nag-build up po yung tubig. In just 1 hour, sir, tumaas po ng halos kapantay na po ng median barrier po natin. Apparently, kahit may pumping station tayo, kung mag-swell na po yung mga water around the area, hindi na rin po namin mailalabas yung tubig. 6:40 ng gabi isinara ang mga exit ng NLEX mula Ciudad de Victoria hanggang Balintawak at idineklarang not passable sa lahat ng uri ng sasakyan sa magkabilang direksyon sa bahagi ng Paso de Blas. Pauwi na sana ng Bataan si Baby Nick daw matapos sunduin ng OFW na apo nang maigpit sa baha. Pinasok ng tubig ang kanilang sasakyan na tuluyang tumirik. Nung na-traffic kami, medyo maliit pa yung tubig. Siguro hanggang dun sa may alapang, sa may gulong. So nung umuusad-usad ng konti, lumalaki. Nung napunta kami sa bandang gitna, eto na, lumaking bigla yung tubig, nanggagaling na rin dito yung tubig, pag ganun. Paano yung ginawa nyo kagabi nung tumaas yung baha? Nagluhod po kami, sir, nakakaluhod po kami ganyan, yung mga pasada po kami. Na-expect ko po, makakapagpahinga, makakasama po yung pamilya ko na masaya. Kaso hindi po, pag-uwi po, ganito po agad, walang pahinga. Halos 14 hours na po kami nandito, sir. Pasado hating gabi na nang magsimulang humupa ang baha at unti-unting nakausad ang mga sasakyan. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bangkay ng batang lalaki natagpuan sa Laguna Lake. Isa siya sa 2 batang nawala matapos umunong malunod sa ilog noong Sabado. Huli silang nakita sa barangay Bombongan, Morong Rizal kung saan nahagip pa sila ng CCTV bago tumungo sa ilog. Hinahanap ang isa pang bata. DOH nagbabala sa banta ng leptospirosis. 5 hanggang 7 araw matapos umusog sa baha, lalabas ang mga sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng katawan, leg cramps, panghihina at paninilaw ng mata. May antibiotic, pwede kang resetahan ng antibiotic at ma-prevent yung mga complication. Pag ikaw huli ka nang pumunta sa doktor, naninilaw na mata mo, wala ka ng ihi, late na yon, mataas ang chance mamatay dahil sa lepto. Namahagi ng doxycycline ang DOH sa mga City Health Office. Dokumentaryo ng paglalakbay at mahahalagang tagumpay ng Bangsamoro ipinasilip. Sa exclusive screening ng The Transition, an inside look at the Bangsamoro peace process, ikunento ang makabuluhang pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibinahagi ng mga nasa likod ng pelikula ang kahalagan nito lalo na sa kapayapaan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumaha ng pagmamahal sa isang kasal sa Malolos, Bulacan sa gitna ng literal na pagbaha sa simbahan. Walking down the flooded aisle ng Baraswain Church ang bride na yan. Walang exempted dahil sumuong pati mga abay at mga ninong at ninang. Kaya nagpapasalamat ang newlyweds na sina Jamaica at Jao sa mga bisitang nabasa. Tila blessing daw ang ulan sa kanilang pinakahihintay na araw at pinaghandaang kasal.
Bandang tuhod na baha, bandang tutugtog kahit baha. Yan ang banda Magdalo sa Kawit, Cavite. Masaya nilang itinuloy ang pagtugtog habang pumaparada sa pagdiriwang ng kapistahan ng patrong Maria Magdalena ngayong araw. Bumahari ng paghanga at pasasalamat sa grupo na nagpakita raw ng dedikasyon at debosyon. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.